pag ginawa mo sa akin yon, matakot ka kasi bukas na bukas din. Lalabas at lalabas yung taong bayan. Para singin ka. Kaya, pambansa suslero. Kagawad, kung ikaw ang tatakbo, magpa-file ka, bukas, mamaya. Mamaya, Kung programa ba ilalatag mo, tingin mo mananalo ka, o kung marami kang pera, mas may chance ka. Ito na yung final leg nung laban natin. Actually, hindi lang laban to ni Mayor Vico eh. Nung pisahan to, na laban ng Pasigueño, na nais natin yung pagbabago na isinisigaw natin yan. Pinagkakaisa niyo ata. Saysayan na nagpapatunay. Ipagpatuloy natin ang nasimulan ni Vico Sotto, ni Mayor Vico Sotto, ang kanyang advokasya para sa good governance. At magsimpleng ehemplo to, at sana gayahin ng iba pang mga LGUs sa buong Pilipinas. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako po si kasamang Wilmer mula sa Jardín de Aguila. At meron po tayong magigiting na mga kasama pong muli rito sa kapiyan sa Jardín. At yan natin ipakilala lang ang kanilang mga setting. Kasamang Eric. Sumatin po ang kapayapaan at pagpapalan dakilang tagapaglikha. Ito po si Ka Eric, ang inyong kasama, kaibigan at kapatid. Kasama nyo rin po ngayong umagang ito, si Kagawad Ting Hilario mula sa Barangay San Joaquin. Kasama ng ating mga magigiting na kaibigan dito na naglilingkod po sa ating mga barabarangay. Magandang umaga po. Si kasamang Jonas, ang inyong pambansang sulsulero, isang madaling araw na umaga, mga kahardin, at napaaga yata ang pagdalaw ng ating mga magigiting na kasama dito. Oo naman, siyempre. Kasi alam mo ba, na pagka kape, ang pinakakamats ng kape ay balita. Nung araw, nung kaya nasa kolehiyo pa, paborito kong basahin yung Diaryo Pilipino. Pamilyar ba kayo dun sa Diaryo Pilipino? Oo naman, no. Yun lang kaya kong basahin, Diaryo Pilipino. Oh, Tagalog. Hindi, isang broadsheet siya, pare. Ano yan? Tabloid ba yan? Broadsheet siya. Kaya ko nagustuhan siya kasi isa sa mga... I don't know. Magaling na editorial ay si Randy David. Okay. Idol yan. O kaya match na match yan sa match na match yan sa kape. Idol ko yan. Kape at balita. Pero alam nyo ba, no, siyempre siguro kaya tayo napaaga ngayon, no, madaling araw na, ay, kasi first day ng file ng candidacy ngayon, mga kasama. Abangan ba natin yung sa Comelec? Kasi sino mauna? Oo. Yun ang kapapanabik ngayon, no? Kasamang Wilmer. Taong ngayon yan. Kasamang Wilmer, nabanggit mo yung filing, di ba? Ang katabi ko, Kagawad, di ba? Oo. Kagawad Ting, bilang naglilingkod ka sa barangay mo, kasi binoto ka rin ng constituents mo. Siyempre. Anong pakiramdam mo rito? Doon sa October 1 na to di ba? May napupusuan ka na ba? May aabangan ka ba para mag-fight? Naku, marami ngayong kapanapanabik na kandidato akong naririnig, nababalitaan, nakikita. Sa pananaw ko, kung sa isang ordinaryong Pasigueño, marami tayong dapat abangan sa susunod na mga araw hanggang sa malaman natin kung sino-sino ba talaga itong mga magpapile ng candidacy na to na nagnanais maglingkod ng tapat para sa bayan ng Pasig. Actually, maliit lang ang timetable na binigay ng Comelec sa pagpapile ng Certificate of Candidacy. From October 1 until October 8, ang last filing update ng COC. Oo, kaya tama si Kagawad Ting, kapanapanabik kung sino talaga ang opisyal na mag-file ng COC para sa bayan ng Pasig. Bakit? Ano ba yung kapapanabik doon? Di ba? Bakit? Bakit nasasabik sa pagpapail ng mga kandidacy? May bago kang susulpot? Dahil ba ito sa programa? Ano ba abangan natin dito na maghuhubaran ba tayo ng mga politiko? Kung anong klaseng politiko, yung mga tatakbo, yung mga kakandidato? Ba't kayo nasasabik sa bagay na to? Basta ako, openly, sinasabi ko sa inyo, talagang okay na ako kay Mayor Vico. Ewan ko kayo. Alam mo, malaking kapanapanabik yan dahil
si Mayor Vico, last term niya na Ayun. pagdating sa nalalapit na 2025 election. Dito natin masusubok yung mga naging panukala niya noon, ha? Yung mga programa na inilahad niya way back 2018 or 2019 nang siya'y unang maluklok sa posisyon na pagka-mayor. Yung continuity nung mga programa na yon. Alam natin, nararanasan na natin yun lahat ngayon. Ha? Kaya lang, hindi pa kumpleto. So, ang kapanapanabik dito is kasama niya tayo nung umpisa okay, hanggang sa dulo ng laban. Dapat magkakasama tayo dahil hindi biro ang umabot sa ganitong klase ng laban na kasama yung mamamayan. Alam mo, sa panunungkulan sa barangay, minsan yung mga huling panahon ng panunungkulan, yung mga kasama mo noon, bumaliktad na eh. Hindi na yun yung naging kasama mo pa nung umpisa. Kaya mas maganda kung halimbawang makikita natin na ang pamumuno ni Mayor, kasama niya yung taong bayan, or kasama niya yung Pasigueño, hanggang sa huling laban, dapat kasama natin siya. Kasama niya tayo. Dahil yung pinaglaban niya nung umpisa, ay hindi naman para sa kanya yun eh. Yung binago niya na sistema ng politika sa Pasig, hindi lang para sa kanya yun. Ito'y para sa Pasigueño. Okay. Kagawad Ting, bilang ikaw ay hinalal din ng constituents mo, mukhang kapanapanabik nga itong laban na ito eh. Alam mo kung bakit? Kumbaga sa basketball, finals na, last 2 seconds pa, last 2 minutes pa, di ba? Last 2 minutes. Dadagdag mo pa, Grand Slam kung sakasakali. Okay. Di ba? Ngayon, Three-peat kumbaga sa basketball. May tanong no? ako eh. Depende kasi sa coach ito kung paano niya ipapanalo eh. Di ba? Oo, malaking factor yan. Sino yung coach nung ano eh? Kasi, paano kung ang coach niya eh? Okay, magaling na coach. Kung ang makakalaban niya, may nababalitaan na rin ang kalaban nun eh. Ni Mayor eh. Kung ang coach nun eh, si Mr. Money. Yung kumbaga ano eh. Di ba money laundering yan? Hindi ka. Di ba? Ito ang coach ko eh. Di ba? Ang hirap yakata. No? Last 2 minutes, lamang siya ng tatlo. May 4 points na ngayon. Di ba? May 4 points, no? Paano mo kaya ipapaliwanag yun? Yung opinion mo ha? Opinion ko lang kasi ganito eh. Inilatag ni Mayor Vico yung kanyang mga programa sa pamamaraan na kabahagi yung mamamayan. Okay? Na ito'y bukas para sa lahat. Okay? Na walang ganong kalaking halaga na kailangan mong gastusin para sa yung kampanya para ipanalo yung laban. Kasi hindi mo naman kailangan na gumastos ng malaki dahil unang-una may pamantayan ng COMELEC eh. Kung magkano yung dapat mong gastusin sa bawat per botante. So kung ikaw sincero, tapat, na nais manungkulan sa Pasig, dapat sa'yo pa lang makita na yon yung pagsunod sa batas. Okay? Ngayon, sa mga naririnig nating makakalaban, maraming mga propaganda, maraming mga aktibidades. Actually, sa nagpapakilala ay normal yun. Dahil yan hindi basta-basta laban, lalo na't ang babanggain nila ay isang Mayor Vico na subok yung integridad. Isang icon na, kumbaga. Icon na. Mag-6 na taon pa lang manunungkulang, pero parang ilang dekada na yung Pinatunayan pa nga lang niya yan sa unang yung pagtakbo niya bilang mayor, 'di ba? Doon pa lang kagad 'yun eh. Kasamang Eric, ikaw ano sinasabing yung binapatukan nila na yung kapanapanabik para sa iyo sa 2025 midterm election? Hindi, reflection yung gaya ng sinabi ni Kagawad Ting. Yung makikita natin dito yung yung salamin sa national level, 'di ba? Napapansin niyo sa national level, 'di ba? Yung dating magkakampi, ngayon magkakahiwa-hiwalay na. Ngayon dito sa local level natin, City Pasig, dito makikita natin kung sino yung matatag na tutuloy sa diwa at misyon at vision ni Mayor Vico Sotto. Kung hanggang ngayon kasama niya pa tong laban na ito.
Kaya isa sa mga dahilan kung bakit ka panapanabik itong laban na ito. Natatawa ako sa sinasabi mo, kasamang Eric. Ah. Sabi mo, national level, yung Kampi. nagkakahiwa-hiwa. Di ba? Alam naman natin. Di ba? Parang iba tingin ko rito sa Pasig eh. Yung mga talunan, nagkakakampi-kampi. Dapat gataan yun. Yun yung ano ko eh. Sa akin naman, ako nananabik ako dahil gusto kong makita rin naman yung kabilang panig. Kung ano ba talaga yung hinahain nila para sa taong bayan. Di ba? Sa kabila ng, eto si Mayor Vico, di ba, na latag no, at malinaw yung direksyon ng kanyang pamumuno. No? Yung paano ba hihigitan? Parang ganun, no? Kung sa usapin ng pag-gobyerno, sa isipin ng plataforma de gobyerno, di ba? Doon ako nananabik na gusto kong makita, gusto kong marinig yung mga bagay na yan sa usapin ng pamumuno sa lungsod ng Pasig. Kayo, paano tinitingnan Paano nyo? yung tinitignan yan? Kagawad. Sa ngayon, para sa akin lang, opinion ko Siyempre, lang naman to. para sa tayo, opinion lang natin. Opinion ko lang ito. Experience natin Okay. to. Mahirap kasing sa ngayon, ganitong kaaga, hindi pa nga nakakapag-file ng candidacy, wala pang araw eh. Mamaya. Malalaman natin yan, ha? Once na nandiyan na yung campaign period talaga. Dahil diyan nila ilalahad kung ano gusto nila. Kaya lang dito sa Pasig kasi, sa Pasig, sa nakita ko yung nakaraang mga pangangampanya, yung iba, entertainment ang dating Kailangan para makuha mo yung boto ng mga Pasigueño, o ng mga sasayaw, kakanta, mag-e-entertain ka. Which is, hindi naman yun ang ginagawa sa sesyon Nanonood nga ako ng sesyon, wala namang kumakanta ron wala rin sumasayaw di ba? Kaya lang, ba't nananalo yung mga kandidato sa gumagawa ng ganun? Kumpara dun sa mga nagsasabi ng maayos na programa, maayos na plataforma, at diyan ko napatunayan na si Mayor Vico, nung nagsalita, nung nangangampanya siya, na ang programa ng people's participation, ng transparency, good governance, napatupad niya. At saka si Mayor Vico lang gumawa ng FOI, na batas sa Pasig. Napakalaking bagay nun. Siya yung nag-experience. Sponsor. Konsel pa lang siya ng bayan. Nag-iisa pa siya noon. Talagang tumitindig talaga para sa issue. So, ganun dapat. Hindi naman siya kumanta nun. Hindi. Susugat ko lang yung sinasabi niya, no? Kaya nga, maganda talaga malaman kung ano pa yung programa. Paano mo hihigitan ang isang Mayor Vico Soto, no? Ano bang kulang? Sa pananaw nung katunggalig, in case lang, na magpapile ng certificate of candidacy, di ba? Ano ang hinahanap niyo pa ba? Baka pera yan. Hindi, alam mo kasamang Eric, kagawad ting kung ako naman ang politiko, ba't ako maglalatag ng plataforma? Tsaka na, pag nanalo ko, di ba, andyan naman yung mga entertainer Ang ko babaw naman tingin mo sa mga Pasigueño. Parang namang masyado mong minamaliit yung ng mga Pasigueño niyo. Parang nakikita ko kasi. Pero, alam mo ba, tama si pambansang sulsulero. Ngayon, nanunungkulan ako sa barangay. Yung mga nakasabayan ko sa pangangampanya noon, na hindi rin nagsasalita tungkol sa kanilang programa, na maaring ganun din yung mga nanunungkulan ngayon sa ibang barangay, is kung ano lang yung kalakaran na meron noon, yun lang din na sinusunod nila. Traditional din pala yung mga sa'yo. Traditional din. Diba? Hindi ko naman nila lahat, pero yung go with the flow, yun ang tugtog, yun ang sayaw. So, yung nababanggit ni kasama rito ay hindi nalalayo na maaring mangyari sa Pasig kung hindi natin pag-iisipan mabuti kung papaano tayo boboto sa darating na 2025. Basta magaling ka lang tumapat sa estampita. Pag may nagpicture, andun yung mukha mo, hindi ka lalabas na photo bomber, di ba? Diskarte lang yan. Kung ako ang politiko. Paano nyo tinitingnan yung pera? Diba? Paano ba? Diba? Ano ba yung nyo, yung pagtingin nyo sa sa makabagong teknolohiya, 'di ba, na yan sa usapin ng eleksyon, paano ba inaano to?
Baka yung sinasabi mo, paring Wilmer, yung electronic counting machine na recently, automated counting machine na recently nga, na-award sa bagong contractor or bagong supplier. Nag-iisang bidder Oo. daw na ano na May meron nun? sabi, nabasa ko lang eh. Na, ano, na, Kaya, so yun ang isa sa mga nagiging usap-usapin. Hindi lang dito naman sa Pasig, maaring sa ibang bayan din, maaring sa national level din na pinangangambahan na maaring may mga Glitches na mangyari. glitches dahil may mga history na nangyari sa ibang bansa na ito daw kumpanya na to ang naging provider. Okay. Siyempre may negative at positive comments yung mga yan. So, siyempre dapat ini-evaluate yan ng ng ating national government. Subalit na-ideklara na, na-award na at final na naibigay sa isang kumpanya. Oo, ang kontrata para sa na maging sole provider nitong Darating ng Eight, midterm ano? election. tama. Kaya lang ang punto dito kasi naging controversial 'yan para sa Pasig dahil may nadikit na kumpanya na sabi nila related daw dun sa dun sa Isang kumpanya rin, ganun sa international company na 'yon. Kaya lang hindi pa natin matiyak ang ugnayan ng mga kumpanya na 'yon kung paano. Napanood nga akong interview ni Commissioner Garcia na sabi niya kung mangyayaring at darating dun sa punto na yung local partner nitong international company na to ay lalahok sa darating na eleksyon, whatever the position is, sabi ni Mr. Garcia ay will cross the bridge once we're there. So, tsaka na lang sila magdidesisyon kung talagang magpapile at tatakbo. So sa ngayon, wala pa tayong malinaw na batayan kasi that will be usapin ng legal. Maaring tayo nagkukwentuhan lang naman tayo. Wala tayong gano'n. Yun ay napagchichismisan lang. Issue. tama naman, parang... Opinion mo yan eh. Iba rin naman kasi opinion ko. At iba yung opinion ni kasamang Eric. Ano opinion mo dyan? Hindi, yun nga na nakakatawa kasi biro mo kung just in case lang na mag-file, no? Given the fact na hanggang October 8, no? Yung sinasabi nga natin na related yung kumpanya na partner ng international supplier ng counting machine, tapos magra-run sa posisyon, parang supplier ka, tapos tatakbo ka sa eleksyon, parang Yung parang conflict of interest eh. At saka yung integrity, taya doon. Di ba? Ako bilang anong delikadesa ba? Parang ganoon, di ba? Ikaw na supplier ng produkto, tapos tatakbo ka. Parang hindi yata tama. Ano sa tingin mo doon? Parang yun na. Yun, para sa akin, binibigay ko yung kamay, no? Yung decision dyan, para sa taong bayan. Di ba? Wala namang iba magpapasya rito kundi yung taong bayan. Sa akin, hoda na kung gusto mong gawin yan, di ba? Kung yan ang pamamaraan mo, wala kang magagawa dyan sa usapin man yan ng negosyo, usapin man yan ng politika, di ba? Tingin ko kasi, yung taong bayan naman talaga siya magpapasya at hindi ko nililimitahan yung pag-iisip ng taong bayan. Di ba? Nagtitiwala ako sa taong bayan, di ba? Na wise voter na yung taong bayan. Kaya lang, yung nakaraang 2022 election hanggang ngayon kino-contest pa yung naging resulta ng election eh. Dahil yung IP address na lumabas ay biglang ang sabi nila sa isang mobile network company daw yon. Nung i-check, hindi pala nag-e-exist. Diba? So, ngayon, umiba ngayon tayo ng service provider sa darating na election for 2025. So, ano yung integrity nitong company na to? Kung sa ngayon pa lang, nakikita na natin yung loopholes na may possibility na magamit na advantage. Ano ba? Dito lang sa lugar natin, sa Pasig. Yung
yung ownership dun sa counting machine. At the same time, ikaw yung tatakbo. Siyempre, kakampihan ka nung counting machine. Oo, kaya may programa yun. Ikaw may sabi nun, ha? May tanong ako. Hindi ko alam ha, para sa akin lang, di ba? Opinion mo lang yun. Kontrolin niya. May tanong ako, Kagawad Ting, kasama may kung sa opinion nyo, may agam-agam kayo dito sa ganitong sistemang bago, ano? Nakikita nyo ba bago dumating yung araw ng eleksyon, magkakaroon ng isang malawakang pagkilos para kontrahin ito? Anong opinion nyo? Sa akin kasi may usaping or may bahagi na national yan eh. Hindi lang Pasig ang pinag-uusapan natin eh. So, Tataas ba to? kung may mga tao na dapat manindigan at kumwestiyon yan, unang-una yung nasa national level yan. Yung mga senador, yung mga congressman na tatakbo. So, dapat ngayon pa lang, sa ganitong kaaga, nagkakaroon na sila ng mga panukala para suriin kung paano yan makakapagbigay ng assurance ba, guarantee na hindi ito magagamit sa hindi maganda. At tama ba at totoo ang magiging resulta ng halalan. Kasi kaya nga tayo nagpalit ng service provider. Is dahil nais natin na yung susunod na election natin ay may integridad. Pero kung sakasakaling magkaroon ng malawakang pagkilos, sasama ka, Kagawad? Sasama ako. Laban dito kasi nakikita natin hindi pa tested itong technology ito eh. Di ba? Para naman paranoid ka nun kasama Johnny. Nasubukan ko eh. Di ba? Gusto marinig yung boses niya. Hindi, para sa akin, water under the bridge na eh. Meron ng kontrata eh, na talagang, bagay. tsaka limited na yung panahon. Tapos na. Tapos na boxing eh. Na-award na eh. Di ba? I think March pa yata. March daw. This year, na-award na sa company. Sisimula na lang. So, talagang yun na lang siguro sa part ng Pasig. Parang hindi ako kampante na ikaw yung supplier ng counting machine. Tapos part ka ng supplier ng counting machine. Na-award na sa iyo. Kumita na kayo dun sa I think 18 billion yata yung budget na nalaan diyan, kontrata. 18 billion. Almost 18 billion. Oo, Almost expensive. Ang laki, 18 billion. Yan daw pinakamalaki. Previously, nasa 6B. Ngayon, pumalo ng 18. Kumita na kayo. So, laki ng halaga ng integridad. Ano pa ba ang gusto? Essentially, pero ng taong bayan nyo. Kasi ang budget ng Comelec ay galing sa taxes, pondo ng pamahalaan mula sa mamamayan. So, nai-award na. Ano ba ang gusto? Di ba? Sa akin, ayaw pang tingnan sa ganyang bagay, sa ganyang angulo. Basta ako talaga, nagtitiwala pa rin ako sa taong bayan. Na bagamat may mga ganyang mga issue na, ng mga previous na election na ganap, diba? Pero umaasa ako na lalabas yung tao, no, para iposisyon yung kanilang boto talaga eh. Kumbaga, hindi ako papayag eh. Diba na alam ko kung sino talaga ibinoto ko eh. Hindi katulad nung nakarang election, no, ng national, hindi lumabas yung taong bayan para i-contest yun. Diba? Napakaliit ng mga mobilization para dyan eh. Diba? Kaya, matakot ka. Diba? Pag ginawa mo sa akin yon, matakot ka kasi bukas na bukas din. Lalabas yung taong bayan para singilin ka. Kaya, pambansa suslero, sinigilin mo ako. Sinasabi ko sa'yo, kasamang Wilmer, huwag mo akong lolokohin. natatawa ako sa sinasabi mo, nakahanda kami dyan. Sinasabi ko sa'yo. Sasama ka rin. Sasama ako sa'yo. Ito lang sinasabi natin Properties dito. mon ako, sinasabi ko sa'yo. Ito lang sinasabi ko sa'yo. No? Yuyug-yugin ko yan. Ito lang sinasabi ko kasi, tama yung sinasabi mo na maging mapagbantay tayo. Diba? Diba mga kasama? Pero ibahin natin itong konti ng itong topic na to. Masyado ng angat kasi, nasyonal na yung binabanggit nyo eh. Dito sa ating mga bisita, meron lang ako itatanong. Sige. Ano po yun? Yun, pambansa suslero. Meron bang advantage, mga kasama, yung
tatakbo ka na mas marami kang pera o ang inilalatag mo lang ay programa? Yung marami kang perang may bala ka, kumbaga. Pera ba ang papanalo sa'yo? Ayan, yan. Oo, yan ang magandang oo. Kagawad, kung ikaw ang tatakbo, magpa-file ka bukas, mamaya. Mamaya, Kung programa ba ilalatag mo, tingin mo mananalo ka o kung marami kang pera, mas may chance ka. Ako kukumpara ko lang doon sa nakaraang halalan na pinatunayan ng ating Mayor Vico Soto kung saan hindi siya naglatag ng pera naglatag siya ng programa. Tinangkilik siya ng mga taga-Pasig o ng Pasigueño dahil nalalaman nila na itong si Mayor Vico Soto ang tanging makakapag-ahon sa kanila sa pagdurusa ba? Hindi naman sa pagkalugmok, sa panghihingi, di ba? So baka mamaya yun yung panawagan nung kampanya nung panahon ni Mayor Vico. Ngayon yan ay nagbabago sa takbo ng panahon. Baka mamaya nananawa naman yung tao sa puro programa lang na nakikita. Gusto ko namang manghingi. Gusto ko namang di ba? Ako nasanay di ba? Kaya lang, yung kampanya naman ng pera-pera ay hindi naman necessarily pera-pera. Siyempre, minsan ang generous. sabi na sinusugar coat nun ay tulong. Kasi ito hindi pagbibigay ng suhol o kabayaran para ikaw ay bumoto. Pero ito tulong. Sabi, tulong to. Tulong. Pero, ang tanong nga dyan is, sabi nila, wala tong wala tong kapalit. Kaya lang, naniniwala ba ang Pilipino sa gano'n? May mga sinasabi nga sila ngayon, kung kanino ko tumanggap, kung sino nakatulong sa akin ngayon, yun ang iboboto. dun sakto. Yun ang iboboto ko. Ganun. Sabi nga yung kasamang Jonas dyan, band-aid solution. Kaya bumabalik ba tayo dun sa luma? So dapat maging mapanuri ang botanteng Pasigueño ngayon. Dahil sabi nga natin nung umpisa na nag-uusap tayo, ito na yung final leg nung laban natin. Actually, hindi lang laban to ni Mayor Vico Nung umpisahan to na laban ng Pasigueño, na nais natin yung pagbabago na isinisigaw natin dyan. Paano natin matatapos yung pagbabago kung gusto na natin bumalik dun sa dati? Sistema, Sa sulong, di ba? Ikaw kasamang Eric, paano ba pananaw mo dyan? Oo nga, gaya nabanggit ni Kagawad Ting, napatunayan na nung nakaraang dalawang eleksyon, na talagang namayani ang wise voters sa Pasig, laban dun sa proliferation ng malakihang budget sa eleksyon, sa pangangampanya, laban dun sa prinsipyado at program base. Ngayon, yun nga yung natatakot tayo, baka bumalik na yung mga botante dun sa lumang nakasanayan. Kasi ako bilang matagal na rin sa larangan ng electoral, di ba? Yung mga mga percent level organizing, di ba? Alam natin yung diskarte, estratehiya, taktika. At malaking bagay talaga yung sinasabi mo, kasamang Jonas, yung money factor, yung involvement doon sa pag-organize ng solid organizing na tinatawag. Di ba? Meron kang target votes na gustong makuha. Siyempre, ang eleksyon number votes yan button of numbers yan. Oo, ganun lang siya. So, malaking factor yan. Kaya lang, dyan masusubok yung katatagan ng desisyon ng mga butante ng Pasig. At doon ako nagtitiwala. Ayun. Okay. Paano nyo nga ako kukumbinsihin? Lalatagan nyo ako ng programa. Itong katabi ko naman, inaabutan ako ng pera. Di ba? Yung kalam ng sikmura ko o yung programa mo? Pwede mo naman kunin yung kasamang Jonas. Paano? Sundin mo yung konsensya mo nga. Diba? Huwag mo nang ibigay yung sikreto, no? Yun yung sinasabi ko, di Hindi, ba? actually, kasamang Wilmer, kasamang Jonas, sa totoong buhay kasi, tinatanaw na utang na loob ng mamamayan yan. Na itong birthday ko wala akong pang-inom. Tapos dumating ka, dinalan mo ako ng
Chivas. Di ba? Puta hindi nga ako nakakabili nun eh. Dinalan mo ako, di laking pasasalamat ko sa'yo. Ikukwento mo pa yan. Siyempre. Ilan lang naman yan. Naniniwala ko, ilan lang yung mga tumatanong ng ganyan. Kasi napatunayan ng karang dalawang beses na election. May pa-cake pa yun. Lagi naman ganun. Lagi naman ganun yung entrada. Pero hindi naman tumatalab na sa masa. Di ba kaya kung ikaw yung kandidato, mag-isip-isip ka. Hindi, kasi Gagastos ka ng malaki, tapos di ba? kasamang Wilmer. Tama. Lagapak ka. Sa aming mga traditional na leader, kung ako traditional Hindi na kayo leader, sikat. sabi ko sa iyo, pwede kong dalhin yung listahan ng miyembro ko kay kandidato. Ito, butante ko, sa'yo lahat yan. Aabutan ako ni kandidato, di ba? Kung sa aming mga traditional leader, talo pa rin kayo. Lahat ba naman yun, boboto? Pinagkakaisa niyo yata. Saysayan na yung nagpapatunay. Lalabas yan, leader without follower ka. At least, Lalistahan lang yung dala-dala mo. Sa interest ng papel lang. Unless, uy, ang dami nun ha. Dami nun, unless, kagawad, no? nangyayari yun. Nangyayari yun. Sa tunay na buhay. Ano yung kandidato mo? Yung durug-durug na yung yellow paper na listahan ng ano. Pag tinignan mo yung address, 244 na kagano'n. 2 na lang nakikita mo. Sa tagal ng listahan, durug na, di ba? Ibig sabihin, hindi kayo nakapag-assessment sa post-campaign. Hindi nyo sinuri kung sino karapat-dapat panlido na pagkakatiwalaan. Hindi, unless yan, Poco yung kandidato, di ba? Di ba bypass ko na yung mga leader. Dediretso na ako sa botante. Paano? Sa forma ng election workers. Vote Makikreate. buying pa rin. Makikreate ka pa rin. Vote buying. Malaki talagang, malaking budget ang kailangan mo. Indirect Yan. vote buying. Oo. Ginawa na rin naman yun. Sa national, ginagawa yun. Provincial, Ginagawa yun. Pero hindi naman tumakas. Pero ano, Hindi, I mean, ang laking pondo kailangan mo nung para mag-materialize kaya nga yun. doon ko sinasabi na kung ang coach mo, alam mo, ang coach mo si Pera, mas may chance ba? O Wala nga. Then, Dalawang beses na nga eh. sa talino ng mga botante ng Pasig Alam mo, yan talaga. pag ang usapin halimbawa, kasi ang laban ngayon, hindi lang naman pinag-uusapan ng mayor, ang vice mayor, ang congressman, kundi may mga konsehal. Minsan, yung usapin ng laban ng pera, minsan nananaig yun. Dahil halimbawa sa laban ng mga konsehal na 6 ang kinakailangan, may mga lumulusot talaga na diskarte nila yun. diskarte nila yun. Halimbawa, hindi kami nadala ng ganitong organisasyon ng relihiyon. Ha? Pero, mamimili kami para matapatan yun. Tapatan. Okay, so ginagawa yun para makover yung boto na madadagdag dun sa nadala or dun sa nabitbit. May nagawa rin siya. Dagdag factor na lang yun. Sa tingin ko sa mga ganun lumulusot, may natulungan din talaga siya. Ito nga, kung ako, Diba? Kaya nag-plus lang naman yan. kung ako masusunod, magbablog ako eh. Oh. Tapos pag may nadaanan ako sa kalsada, di ba? Tawagin ko, uy, sir, kuya, ate, taga saan kayo? Taga rito ako. Kumain ka na. Pag sinabi niya, hindi, abutan ko lang ng pera yun eh. Di ba? Abutan. O ito, tulong ko sa'yo yan ha. Pagpatay nung camera ko, iboto mo ako ha. O, di ba? Simple. Di ba? Simple. O, ganun ka. Taktika yan, taktika. Pamamaraan lang yun. Oo, di ba? pero namimili ako ha. Ayun Sige, nga. ano natin yung usapan natin na toxic na excited daw. Excited. Gusto ko lang matulog. Nagdatingan tong dalawa eh. Maya-maya lang, magpapiling na. Nagsisimula pa lang tayo. Yung bali, mensahe na lang no, sa mga bisita natin kung paano ba natin sasalarawan o paano yung aral na pwede mapulot nila sa usapan natin to. Okay. Siguro mauna ka na. Simulan, ako na mauna, Yun nga, ipagpatuloy natin ang nasimulan ni Vico Sotto, ni Mayor Vico Sotto, ang kanyang advokasya para sa good governance. At magsimpleng ehemplo to, at sana gayahin ng iba pang mga LGUs sa buong Pilipinas. So, kailangan natin ng maraming Vico Sotto, no? Kailangan copy-paste dapat para magkaroon tayo ng isang makabuluhang bansa sa kabuuan. Sa akin naman, bilang mensahe sa ating mga mamamayan sa Pasig, tayo po ay nakilala nung dumating yung ipinakilalang pagbabago ni Mayor Vico
sa lungsod ng Pasig. Hindi lang po ito nanatili sa Pasig, tumagos po ito sa iba't ibang bayan, probinsya ng ating bansa. At nais nga nila na isang Vico Soto rin ang manungkulan dun sa lugar nila, sa probinsya nila, sa bayan nila. Aspiration ng ibang ano. Baka nga dumami pa yung populasyon ng Pasig dahil marami ang mga nasa ibang syudad, nasa ibang probinsya ang lumipat dito sa Pasig dahil napakaganda ng mga programa, proyekto na naihatid ni Mayor Vico doon sa nakaraang 2 term niya. Ngayon, ito na yung pinali. Yung kinaiinggitan sa atin nung ibang bayan at nung ibang mga mamamayan, yun ang nakataya ngayon. Yun ang ipaglalaban pa rin natin sa darating na 2025. Na umpisa pa lang ay sinamahan na natin. So sa huling yugto ng laban, hinihikayat ko kayo, nasamahan po natin muli si Mayor Vico Soto sa kanyang laban, actually, sa ating laban para sa pagpapatuloy ng pagbabago at pag-unlad ng Pasig. Yun lang po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Saman Jonas. Ganda ng mga sinabi nitong mga bisita natin. Antok na ako. Madaling araw na eh. Pero okay naman na yung pinag-uusapan natin dito mga opinion natin sa nakikita natin sa pangkaraniwan, pang-araw-araw na larga ng ating pamumuhay. Ang isa lang maiiwan ko rin talaga maging mapagmasid, mapagmatsyag, at maging matalino tayo. Hindi na basta-basta ang pangkaraniwang botante ngayon. Marunong na, alam na nila kung sino ang pipiliin. Tumitingin na sila sa tunay na programa, sa tunay na plataforma de gobyerno, at hindi nila tinitignan yung plataforma de lababo. Sa akin naman, simple lang nga sabihin ko rito mga kasama, na ako natutuwa at nalulungkot. Diba? Natutuwa ako dahil meron tayong isang mayor, Vico, na naandito sa Pasig ngayon. Diba? Siyempre, hindi naman habang buhay andito si mayor Gusto ko lang sabihin dito na sundan natin yung yapak ni Mayor Vico, yung kabutihan na nagawa niya sa Pasig. Ano naman yung kalungkutan ko rito? Siyempre yung nadidivide ayokong nahahati yung Pasigueño, no? Dahil dito sa usapin ng politika natin sa Pasig. Dapat mamayan rito yung ating pagkakaisa at saka yung tama lang, no? Na programa na naayon para sa atin. Kung hindi tayo kontento sa mga bagay na to, ilabi natin, palakasin natin yung ating mga organisasyon mula sa mga barangay, no? Kahit saan pa yan manggaling. Dapat tayo mismo yung tumindig, no? At makipaglaban para sa ating mga karapatan. Si Mayor Vico po ay isa lang, no, na representante natin para itulak yung mga karapatan na yan, yung lahat ng mga bagay na posibleng mangyari sa Pasig. Muli, ako po si Kasamang Wilmer mula sa Jardin de Aguila. Ka Eric. Kagawad Ting Hilario. Pambansang sulsulero kasamang Jonas. Dito lang yan sa Apian sa Hardin.